A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, ang aming mga salah. Tunay na ikaw ang nakakarinig at nakakabatid ng aming mga gawain. Amin, Ya Allah. Mga kapatid sa Islam, kung matatandaan nyo, noong unang gabi ng Ramadan, pinapaliwanag natin na ang Ramadan ay 29 or 30. At gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kumplituhin natin, hindi bilang pagpapahirap. Walitukmilul idda, walitukabbirullah. At pagkatapos mo makumpleto, lalabas tayo ng Eid ng nagtatakbir. So, inshallah, magampanan natin lahat ng gawain. Amin, Ya Allah. Kaya dapat ang ating pagsamba sa buwan ng Ramadan, umulan, umaraw, uminit, lumamig, ay magampanan natin. Sapagkat ito ay nabibilang na mga araw lamang. Upang nang sa ganon, makamit natin talaga yung gantimpala sa huling o sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ang pagtaas ng ating takwa, inshallah. Mga kapatid sa Islam, kagabi, nakakagalak marahil sapagkat maraming mga non-Muslim ang tunay na sumusubaybay sa ating programa. So, ahlan wa sahlan, welcome sa mga hindi pa Muslim, not yet Muslim na nanonood sa ating programa. So, imagine, ito ay mga kwentong hango sa Quran at ang mga interesado ay mga non-Muslim. So sa isang Muslim, ito ay napakasarap, mabuting balita. Naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na makamit nila ang gabay mula sa ating programa. Amin, Ya Allah. At naisip ko tuloy na inshallah makapagtalakay ng mga kwento na tunay na nababagay para sa lahat, lalo na sa naghahanap ng katotohanan. Kabilang dito ay ang kwento na naman ng Banu Israel. Marami pa tayong tatalakayin tungkol sa Banu Israel. Banu Israel, Musa alayhi salam at si Samiri. Banu Israel, Musa alayhi salam at si Samiri. Pero bago yan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang beses, ito ay pagkatapos na ng Fathu Makkah. So pag sinabi nating Fathu Makkah, muli na nilang nabawi ang Makkah. So parang pa-tone down na. Okay na ang mga kapaligiran. At merong isang digmaan, sila ay papunta sa Hunain. Kasama niya ang mga bagong Muslim at mga lumang Muslim. So gano'n naman, di ba? May bagong yakap, may matagal na nayakap, at supposed to be yung matagal na Muslim ay umaalalay sa bagong Muslim. Totoo nga ba yun? Inshallah, totoo yun. So sila ay naglalakbay at nakita nila, napadaan sila sa isang lugar na kung saan yung mga sundalo doon, yung mga mandirigma doon, ay mayroong puno, na yung puno na yun, sinasabitan nila ng kanilang mga sandata. Bakit sinasabitan? Pampalakas, pampaswerte. So katulad na natin, sa panahon natin ngayon, at katulad nila noon, ay umiiral na yung ganong hangin sa isip ng tao, sa utak ng tao, na pag ginawa mo to, siswertehin. Alam niyo yun, maraming sa atin, di ba? Pamahiin ang tawag dyan, pamahiin. So kung dito sa Pilipinas, maraming ganyan eh. Wallahu musta'an. So, napadaan sila doon, ang ilan sa mga Muslim na kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika. Sabi nila, Ya Rasulullah, ij'al lana datu anwat, kama lahum datu anwat. Yung puno na yun, ang tawag ay datu anwat. Sabi niya, Ya Rasulullah, pwede mo ba kaming gawan ng ganyang din puno na kung saan sasabit din namin yung aming sandata para lumakas din yung aming sandata? Subhanallah. Faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagalit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innaha sunan. Sabi niya, ganyan-ganyan din, nauulit ang ginawa nung panahon ni Musa alaihi salam. So ibig sabihin, yung ginawa nyo niyan ay ginawa rin noon panahon ni Musa alayhi salam. Imagine, katatapos lang ng Fathu Makkah at nakakarating sa inyo ang mensahe, wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah. Paano kayo magkukufur samantalang binabasa sa inyo ang Quran?
ang ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyari nung panahon ni Musa alaihi salam? So, sa Banu Israel, at ito yung kasaysayan ni Samiri, tandaan yung pangalan ha, huwag niyo yung pangalan niyan sa anak niyo, Samiri. Marami pa naman nagtatanong, ano daw maganda yung pangalan sa kanilang anak. Pangit na pangalan to. Itong Samiri, pangit. Baka nagagandahan kayo sa tunog. So sila ay niligtas ni Musa alayhi salam, of course sa kapangyarihan ni Allah, mula kay Fir'aun. Halos nakakakita sila ng milagro. Araw-araw sa kanilang mga mata. Andiyan yung nasaksihan nila yung naglaban si Musa at mga magician ni Fir'aun. Di ba? Kung matatandaan nyo, last Ramadan, tinalakay natin yun. Nandyan yung hinati, yung wa'id farrak na lahumul bihimul bahar, yung dagat para sila ay makadaan. At nang sila ay nakaligtas na, at nandun na sa ligtas na lugar, wala nang access sa kanila si Fir'aun, di na sila maaabutan, medyo payapa na sila, dumating yung tinatawag na Yawm Mi'ad. Yung Yawm Mi'ad, yun ang araw na mag-uusap si Musa alayhi salam at si Allah subhanahu wa ta'ala para ibigay ang kautusan, ang Taura, ang batas, para maisabuhay na ng Banu Israel ang batas ni Allah. Ito na susundan nyo. Okay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. At ang aming pangako kay Musa ay 30 gabi at kinumpleto namin, ginawa namin itong 40, naging 40 ito, bi'ashar, at nakumpleto niya ang 40 nights. So supposed to be, ilan? 30. Pero naging 40. Ito yung pagbiyahe ni Musa, alayhi salam, papanik sa bundok para kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naganap yung pagdating niya doon sa bundok, sabi ni Musa alayhi salam, Ya Rabbi, gusto kita makita, Ya Allah. Kasi nandiyan na yung Bani Israel, so wala naman masama. Gusto lang yan tumaas yung iman niya. Kung narinig niyo na yung kwento na yon, ang sabi ni Allah, Musa, hindi mo ako makikita. Pero tingnan mo yung bundok. Fa'in istakar, kung ang bundok ay nanatili, ay makikita mo ko. So paglingon ni Musa alayhi salam sa bundok, ang bundok ay naging abo. At siya ay so'ek, nawalan ng malay. Paggising ni Musa, sabi niya, Inni minal muslimin. Nagtauba siya, Subhanaka ya Allah, kaluwalhatian sa iyo, patawarin mo ako dahil mali pala yung hinihingi niya. Gusto niya makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwede yung kanyang hinihingi. Kaya ito, unang aral ito eh. Hindi pwedeng ang Diyos ay fi kulli makan, kahit nasa nandun. Hindi. Hindi pwedeng hihingin mo, Diyos ko, gusto ko makita dito. Hindi. Kita niyo kapangyarihan ng Diyos? Dinurog niya yung bundok na parang abo at naunawaan ni Musa at siya ay nagtauba. So pagpanik ni Musa ng bundok para kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala, itong si Samiri, by the way, binilinan niya si Harun. Sino si Harun? Anak ng kanyang nanay. So ibig sabihin, okay. So, ibig sabihin, kapatid niya, sabi niya, ikaw ang munang mamamahala sa Banu Israel at mag-ingat ka sa kanila. So, may warning si Musa dahil may gagawin yung ilan sa kanila ng mga kasamaan. Bantayan mo sila at pumanik siya doon. Nung pumanik na si Musa alayhi salam, itong si Samiri sa kasaysayan ay nasa kanya lahat ng palatandaan ng pagiging munafik. Yung munafik, yung hipokrito, yung hindi tunay yung pananampalataya, yung nagpapanggap lang. Maraming katangian ng mga munafik, sila yung pagwala sila sa mainstream, ayaw na nila sumunod sa Islam. Astagfirullah, halimbawa sa grupo ng mga mananampalataya, kundi rin lang akong pinuno dyan, wag na. Number 1, sisirain nila yan, wag matuloy yan, wag na kayo magkaganyan, wala na lang sasamba kay Allah. Ganyan ang munafik. Ang laki ng sakit sa puso. So itong si Samiri,
Nung si Musa alayhi salam ay nasa bundok at nag-travel 30, pero naging 40 nights, ay nagbulong siya sa mga Banu Israel. Ang sabi niya, wala na si Musa. Tingnan mo, 30, ano na ngayon? So gumawa siya ng pitna, ang sabi niya, ipunin natin yung gold natin. By the way, ang Banu Israel, bago sila umalis doon sa lugar ni Pharaoh, sa Egypt, ginawa nila lahat ng kasamaan para makakolekta ng ginto doon sa mga tagaron. At binitbit nila yun nung sila ay tatakas na. So imagine kung paano sila, gaano sila katuso. Nakipag-deal pa sila ng kung ano-anong deal doon para magkaginto, pero aalis na pala sila. Nakuha niyo yung point? Aalis na pala sila. So supposed to be, kung aalis ka na, hindi ka na makikipagkasundo na ikaw ay makikipagnegosyo. So sila hindi. Hanggang sa makaipon sila ng ginto. In short, marami silang nadalang ginto. So ito na si Samiri, habang si Musa ay wala, ang sabi niya, ipunin niyo yung gold niyo. At tinunaw ni Samiri hanggang hinulma niya ito na parang ijala, isang baka o lalaking baka. Nang tinanong ng Banu Israel, ano yan? Hada ilahukum. Yan ay Diyos nyo. Paano si Musa? Panasi. Si Musa hindi nababalik. Nakalimutan na niya yan na nandito pala yung Diyos. Umalis na yun. At yung mga taong may sakit yung puso, sinamba yung baka na yun. Nagtawap sila doon, nanalangin sila doon, nagsayaw sila doon, hinalikan nila yon, lahat ng uri ng pagsamba ginawa nila doon sa baka na yon. Naganap ang shirk sa Banu Israel. Immediately, pagkatapos lang nila maligtas mula doon kay Pharaoh. Nakikita nyo kung anong nangyayari dito? So subhanallah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dik wa adallahumus Samiri. Musa, ginawa naming 40 araw para subukin ang mga tao mo. Pero tingnan mo, naligaw sila at niligaw sila ni Samiri. Pagbaba ni Musa alayhi salam, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Bumalik si Musa alayhi salam at siya ay galit na galit sa kanyang dinatnan. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana. Hindi ba kayo pinangakuan ng inyong Panginoon ng mabuting pangako at pinakita sa inyo lahat ng kabutihan? So nagagalit si Musa, sobrang pagkagalit, sobrang pagkadismaya. Afatala alaykum al-ahad. Kumbaga ang sabi ni Musa alayhi salam dito, na-late lang ako 10 days, may bago na kayong Diyos. 10 araw at yan na ang inyong, nagkaroon na kayo kaagad ng Diyos-Diyosan. Tinawag niya si Harun alayhi salam, ang kanyang kapatid. Di ba ang sabi ko, ikaw ang pinagkatiwalaan ko dito? Qala ya ibnu ummi, la ta'khudni bilihyati wal. Sa galit ni Musa alayhi salam, ang ginawa niya kay Harun, hinawakan niya sa ulo at sa lihya. Sa Quran to, la ta'khudni bilihyati wala bira'si. Bakit mo? Ba't ganun? Ano nangyari dito? Ang mga anbiya, sa usaping shirk, mabilis magalit. Shirk, sumasamba na sila sa ginto ngayon. So galit na galit si Musa alayhi salam dito. At dito yung sinasabi na yung dala niyang mga, sa ibang Israeliyat, yung mga kasulatan na nakaukit sa bato ay binasag niya doon. Kung natatandaan nyo, may kinwento tayo ng isang araw, yung tungkol kay Sulaiman alayhi salam, nandun yung mga labi nung, mga natitira nung mga kasulatan na yun. So galit na galit si Musa, ang tinuturo ng mga tao ay sino? Si Samiri. Si Samiri ang gumawa niyan. Pinuntahan ni Musa alayhi salam si Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri. Anong paliwanag mo dito, Samiri? Ba't nagkaganto? Ano nangyari? Qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul. Sabi niya para lamang makonvince yung mga tao, nung hinati ni Allah ang dagat para tayo makatawid, ikaw at si Jibril alayhi salam ay nag-usap. Nakita niya Si Jibril alayhi salam may faras, may sasakyan.
yung dinaanan ng kanyang kabayo, ng kanyang sasakyan, may bakas. Kinuha ko yun at tinabi ko. May bakas ha. At nung nahulma na yung baka, inihip ko ito doon. Pag-ihip ko doon sa ginto na baka, sa ijla, ay tumunog. Na parang, iba't ibang riwaya. Nung pagtunog noon, parang tunog baka na buhay, kaya mabilis silang sumamba. Nakikita ko ika ang hindi nakikita ng iba. So may kapangyarihan yan. Ganon sila nilagaw ni Samiri. May kapangyarihan yan. Hindi yan basta-basta. Subhanallah. At inamin ni Samiri na kasalanan niya ang paggawa ng rebulto. So subhanallah, tingnan nyo. Ang point dito, napaka-igsi ng panahon na nawala si Musa alayhi salam at mahabang panahon niyan dinadawahan, tinuturuan itong mga tao na ito ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ang pagsamba kay Allah. And then nawala siya ng ilang mga araw, may bago na silang sinasamba. Kaya nagalit si Musa alayhi salam at humingi siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay kung anong gagawin niya sa mga taong ito. So itong ginawa ni Musa alayhi salam, sinasabi na hindi lahat yon sumamba doon sa ginto. Hindi lahat. May natirang mga mananampalataya. Pero si Samiri, ang hatol sa kanya ay ang lumayas at huwag na muling magpakita. At si Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala sa kanya. Ang hatol sa mga sumamba, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ang sabi ni Musa, at ito ay hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya qawmi, dinaya nyo ika ang mga sarili nyo sa pamamagitan ng pagsamba nyo diyan sa bakang ginto. Fatubu ila bari'ikum. Kayo ay magbalik loob sa inyong Panginoon. Faktulu anfusakum. Magtawba kayo at patayin nyo ang mga sarili ninyo. Dalikum khairun lakum inda bari'ikum. Yan ang mabuti sa inyo para sa inyong Panginoon. Fataba alaykum innahu huwat tawwab. Magbalik loob kayo sapagkat si Allah ay ang nagpapatawad. Ang ginawa nila, kinuha nila ang kanilang mga sandata at sila ay nagpatayan. Yun ang naging hatol sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ribulto, Wandur ila ilahika alladhi dallat alayhi akifan. Sabi niya kay Samiri, tingnan mo ika yung ginawa mong baka. Sunugin yan at pag nasunog ay isaboy sa dagat. Sapagkat innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in ilma. Sapagkat ang tunay niyong Diyos ay si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na nakakabatid ng lahat ng bagay. Mga kapatid sa Islam, meron pang isang tagpo na kung saan masyado nilang inargabyado si Musa alayhi salam, kung titingnan nyo. Masyadong nasaktan si Musa alayhi salam. Ngayon, isang tagpo nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang siya ay namimigay ng mga sadaka, merong isang tao sinabi sa kanya, "I'dil ya Rasulullah." Sabi noon, "Ya Rasulullah, maging makatarungan ka. Huwag kang parang politiko na hindi pantay mamigay. I'dil ya Rasulullah." Narinig ito ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, "Gusto mo ya Rasulullah, patayin ko yan? Tagpasin ko ang liig?" Ang sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbir, magtiis ka. Kasi si Musa ay mas inargabyado ng kanyang mga tao mas higit pa sa ginagawa nitong mga ito sa akin." Si Musa at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay napaka-close nila sa isa't isa. Laging napakaraming mga kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Musa. Masya Allah. So lastly, tingnan nyo itong punto natin. At sinabi ko nga gusto natin magdawa sa gabing ito. Si Samiri, hindi sila inutusan uminom ng alak. Hindi sila inutusan magzina. Hindi sila inutusan kung ano, magnakaw, gumawa ng masama o pumatay. Pero inutos ni Samiri sa kanila ang pinakamalaking kasalanan na pwedeng magawa ng tao. Ano yun? Shirk. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Si Allah subhanahu wa ta'ala pinapatawad niya lahat ng kasalanan maliban
ang nag-shirk sa Kanya. Anong tafsir dito? Kung ang isang tao namatay na siya ay nagsasagawa ng shirk o nasa estado ng shirk, may iba siyang Diyos-Diyosan, walang pagkakamit ng kapatawaran yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya, sinabi ni Allah, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan na kung sino man ang mag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala, haram sa kanya ang jannah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, at walang makakatulong sa kanya sa kabilang buhay. Kaya nagtatanong tayo dito, mga kapatid sa Islam, picturean niyo yung eksena. Sa isip niyo lang, ha? Kung ilang megapixel man ang mga nasa isip niyo, picturean niyo yun. Kung ano yung nangyari kay Samiri nung nawala si Musa. Gumawa ng ginto, baka, sinamba, nagtipon-tipon sila doon, napaliligiran nila yun. At sila ay doon sumasamba kung ano-anong uri ng pagsamba. Humihingi sila doon, nagpapasalamat sila doon, humihingi sila ng swerte doon. Anong pinagkaiba nito sa nangyayari ngayon? Kung tayo ay may puso at malasakit sa tauhid, anong pinagkaiba nito? Sa tuwing nakikita natin yung mga kababayan natin, ganito din ang ginagawa taon-taon. Nalalaman niyo kung ano sinasabi ko? Hindi lang yung Nazareno, oo, yun ang pinakamalaki na ginagawa ng mga tao dito sa Pilipinas, pero halos buong bansa ay may ganito. May Santo Niño sila sa Cebu, meron silang ganito, buong bansa ay meron silang kahoy, bato, o kaya simento, marmol, na kung saan doon sila sumasamba. Anong pinagkaiba ni Samiri nung panahon ni Musa sa mga kababayan natin Pilipino ngayon, na doon sila sumasamba? Pinakamalaking kasalanan sa harap ng Diyos. Alin to? Ang sumamba ang tao sa Diyos-Diyosan. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin tayo dahil ito yung nasa paligid natin at ano ba ginagawa natin para to mawala? Ano ginagawa natin? So ito ay malaking kasalanan, mga kapatid sa Islam. Bago pa tayo pumunta dun sa mga maliliit na items na meron kang kamag-anak, nagsigarilyo, yung isa ay uminom sa kaliwa, yung isa ay ganto, yung isa ay ganyan. Oo, lahat yan. Mali lahat yan. Pero hindi ba tayo nababagabag dito sa pinakamalaking kasalanan na nasa paligid natin? Ano yun? Yung pagsamba ng tao sa Diyos-Diyosan, subhanallah. Yung pagsamba ng tao sa bagay na ginawa lang ng kanilang kamay. Yan ang katakutan natin sapagkat yan ang kasalanang walang kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, hindi natin layunin dito makasakit ng damdamin. Totoo. Kasi maari isang tao, buong buhay niya, nabuhay siya sa pagsamba doon sa Ribulto na meron siya, doon sa Nazareno na meron siya, doon sa Bato o anumang meron na yun. Pero dapat maintindihan natin na ang Diyos ay galit diyan. Ito si Musa ay propeta na pinaniniwalaan ng Hudyo, Kristiyano at Muslim. Itong kwento na ito ay nasa Biblia, nasa Taura at nasa Quran. Ba't hindi pinahahalagahan ng mga tao? Si Musa, ano religion ni Musa? Kung tatanungin tayo, anong pananampalataya ni Musa? Iglesia ni Cristo? El Shaddai, Seventh-day Adventist? Napakalinaw, si Musa alayhi salam ay Muslim, sumusuko, tumatalima, sumusuko sa kagustuhan ng Diyos. Meron siyang may shahada siya, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Kung naniniwala ang mga people of the book dito, unang hakbang para maituwid ang kanilang pananampalataya ay tanggalin ang rebulto sa buhay nila. Naway na parating natin ang mensahe na ito, wallahi mga kapatid sa Islam, napaka-importante nito sa lahat ng ating mga tinatalakay. Naway bigyan tayo ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maunawain ito. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Insyaallah, bukas, meron pang